parang walang nangyari. Balik din doon. Kapatid, I pray na sa pagkatapos ng conference nito, nananatili ka. Amen. Sige pa, bakit ko lang ng Lord? Kasi po, kung ngayon, maalap ka, mainit ka sa Panginoon, at pagkatapos ng conference, pag-uwi po namin ng Pilipinas, tapos biglang wala, what's the sense na nag-conference po tayo dito? Amen? Dapat every time na nagkakaroon po ng conference, ng impartation, yung dating nurse po dapat nandyan. Hindi namamatay. Amen. At dapat nadadagdagan. No? Hindi po, yung iba parang renewal lang, no? Naging on-fire ngayon, mawawala, mag-a-attend, on-fire. Faith and spiritual position do not automatically keep us ablaze. Hindi ibig sabihin na mayroon kang totoong pananampalataya at hindi rin ibig sabihin na mayroon kang posisyon sa ministry kahit ikaw pa yung pastor or leader, it does not automatically keep you ablaze. Hindi guarantee po yun. No? Kaya makikita po natin in 2 Timothy chapter 1 verse 5, Timothy is a believer with a genuine faith. Sa nabasa po natin kanina yan, no? Timothy was not a fake believer. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe naman yan. Kung anong peke yan? Hindi naman po, no? Hindi naman mo kang peke yan. Kung mapapasin po natin that Timothy, he had ministry calling, and of course, he had apostolic mentoring. Yun na nga eh, no? Saan ka ba? Kompleto, Ricardo. Pero dumating pa rin sa point si Timothy, ni-remind siya upang paypayan niya ang kanyang pananampalataya. Amen? Si Timothy na yan, no? Eh, paano pa yung katabi mo? Baka mas delikado yan kapag hindi niya binantayan. Amen? Sorry. Babalik ka na. Alam niyo po, sa loob po ng simbahan, mayroon po na dalawang klase ng Kristiyano. Yung una, totoong Kristiyano. And I believe si Timothy, totoong Kristiyano po, no? Tingnan mo katabi mo, totoong Kristiyano ba yan? Yan naman. Pag sinabi po natin, kailangan i-protect mo yung fire, it means you have to live your sinful life. Yung dating buhay mo na makasalanan, iwanan mo na yun. Baka naman hanggang ngayon, binabalik-balikan pa natin. Kaya sigurado, mamamatay yung apoy. Protektahan mo naman yung apoy na inilagay sa iyo. Pangalawa, we have to avoid momentum killers. Ano ba yung mga momentum killers na yan? Meron tayong mediocrity. Yung gusto nila, nasa average na lang, hindi nila binibigay yung best nila. O kaya naman, laziness. Busyness. Yung iba naman, procrastination. Yung pwede mo lang gawin ngayon, bukas na lang. Nakakasira po ng momentum yun. Pangatlo, do not use strange fire. Bawal na bawal yun sa ministry. In the Bible, meron pong mga anak ko na inay, nung gumamit po ng strange fire, namatay po sila. Kaya kapag ikaw, nag-ministry ka, naglilingkod ka sa Panginoon, totoong apoy ang gamitin mo. Amen. Kahit kay Lord. Amen? Amen. Bawal ang strange fire. Sabi mo sa tabi mo, bawal ang strange fire. Kasi, mamatay ka. Amen? That is why you can minister, but that does not mean you are on fire. You may be talented, but that doesn't mean you are anointed. Amen. Hindi lahat ng talented dito anointed. Amen? Any ministry used by strange fire will not last. Hindi magtatagal. Amen? Pangalawa, we have to fuel the fire. Siyempre, no, kung titignan mo, hindi mo lang ipoprotect yung fire. Kailangan na fuel ka rin doon. Kaya kung meron kang apoy dyan, kailangan nilalagyan mo pa yan. Nilalagyan mo. Gasolina ka mo rin.
When the time na hindi mo na nilalagyan yan, hindi mo na pinipil, mamamatay po yan. Paano po natin i-fuel po yung apoy na nasa atin? Number one, we have to practice spiritual discipline regularly, consistently, hindi pwede pag may time lang. Kailangan maglaan ka na ng oras para sa spiritual discipline. Amen? Amen. Amen? Amen. O sige po, mamaya mag-check down po ng devotion ng mga leaders. Ayan, no? At kung wala kayo, patatawarin natin sila, pero pagkatapos po nito, magiging regular yan. Amen? At pangalawa, we have to always remember our first love. Sino kaya yung first love? Baka naman di ba yung first love ko, no? Ang ibig sabihin po ng first love po dito, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Revelation chapter 2 verses 2 to 4,